Hello, brothers and sisters of the world. Hello, brothers and sisters of the world. Subscribe naman kayo. Buksan naman ninyo ang Eunice Alobari para Facebook page. The Vlogger. Nakapag-sign up na kami. Nakapag-sign up ng vlogger ko at saka ako kanyang artist. Ako kanyang speaker. Like Dini and her mother. Parehas pa sa iyo, mama ka si Dini. Ama mo lang kami. Vlogger. Nindot ako sa live sa naman kay makatapang kita makatulong tayo sa problema sa mundo, social problem Philippines. It's called social problems. Ibig sabihin, Philippine problems. Ano ba problema tayo sa Pilipinas? Good lang. Para sa iyo, Bayas Ganda. Ikaw, artista ka mag-iari, Bayas. Try to connect. Ano yung giludan? Tapos lang. Try to connect lang, Pemib. Yan na, parang naasal lang ako. Bayas Ganda. Asa para rin sa iyo, Idol, Dante Marcolita. Ikaw taga-great debater dyan sa Senado. Kapatid, dati Iglesia na Cristo ako. Ngayon, hindi na tayo mga iglesia. Kaya dito na tayo sa, nakakialam na tayo sa social problems, Philippine problems. Ito, tulungan naman tayo para, mas ganda, sa mga presidente sa bawat bansa, sa iyo, Chinese president. Kumuha lang na interpreter ha, para maunawaan ninyo ako. Umanga ako sa iyo, sa inyo, Chinese, kasi king of business of the world, Chinese. Tahangat talaga ko sa inyo. Pero king of war of the world, Amerika. Tatanggapin natin yan. Tatanggapin natin king of war of the world, Amerika. Kayo, para naman ito sa may mga cellphone, para sa mga estudyante, para sa mga matalino dyan. Gagamitin na ng ating katalino, magaling kang mag-speech, magaling kang magwali, magaling kang talaga, gagamitin natin. Mag-comments tayo, do live, para makalaman ang mga tao sa buong mundo. No to war. Alam mo, delikado pa yung problema natin ngayon. Ito ngayon, si Bongbong Marcos na nagsisikap na para protektahan ang Pilipinas. Nasa administrasyon siya, nasa term siya, nasa position siya. Ang ginagawa natin, bakit gusto natin pababain? Kung yung mga nag-people's power dyan, kung sino nakakarinig nito, nakakita, pwede pa ka-share? Sa buong mundo, sa buong tao, sa buong mga tao, ang mga tao sa buong mundo, pwede pa-share? Kung sino nakakita sa akin ngayon nagsasalita? Ano ba talagang ano ba talagang dahilan? Nothing happening without, kasi sabi ng scientist, ano ba talagang dahilan? Bakit ganun? Mula kang Emilio Aguinaldo, first president of the Philippines. Parang 50 lang ha. Nariway na ang pangyayari dati. Emilio Aguinaldo, sabi ko na, sa kanyang administrasyon, may traidor. Si Emilio Aguinaldo, first president of the Philippines, social science, kay mga abogado dyan, mga dyan, alam ninyo yan, social science. Hindi sinungaling. Ang history, naka-recorded talaga yan dun sa tinatawag na tinatawag library sa buong mundo. Ngayon, library ngayon, computer, million of information na dyan. Naka-recorded to. Social sciences. First President of the Philippines, Emilio Aguinaldo, tinatawag na ang first national elections, Treaty of Paris. Yung Treaty of Paris, anong taon yun? 1897? Hindi ko nagkamali. 1897? Treaty of Paris? Treaty sa Biak na Bato. Yung Treaty sa Biak na Bato, tinatawag na nagbabayad ng mga danyo sa mga Kastila. Kasi sumusurrender sila sa mga Amerikano. Yung Treaty na Biak na Bato. Ang Treaty of Paris, ibig sabihin ni first national election. Ang unang presidente, first president of the Philippines. Sino? Mga estudyante diyan. Sino? First president of the Philippines. Emilio Aguinaldo. O ngayon,
Sino ang mga hero sa Katipunan? Ang mga estudyante dan. Andres Bonifacio, Antonio Luna, Gregorio del Pilar, hindi sila mga hero, mga sakit sila sa lipunan, traidor sa administrasyon ng presidente. Ayaw sumunod. Bakit? Gusto nila makipaggira sa Amerika. Sabi ni Emilio Aguinaldo, huwag kayo makipaggira sapagkat may usapan sila sa Amerika. Ang Amerika tutulong sa atin ngayon. Oh. Para sa people's power dyan. Gusto ba kayo sa Amerika? Doon sa Amerika, yung patay-patay na trabaho, walang pinag-aralan, malaking kinikita. Pero dito sa Pilipinas, doon sa China, yung patay-patay na mga trabaho, maliit lang kinikita. Pero doon sa Amerika, kung patay-patay ang trabaho mo, wala kang pinag-aralan, malaki ang kinikita mo. Yan ang nila mo, padoble pa sweldo ng Amerika. Yung mga 1,000 trained teachers, pumupunta dito sa Pilipinas, doble pa sweldo ang papasahod sa Amerika. Kasi ang Amerika hindi salbais. Bakit ayaw na ninyo ng Amerika? So, napanood din niyo ko, nandiyan ka sa Manila. Amin ng social sciences. Ang Amerika, bakit buhay pa tayo mga Pilipino dahil sa Amerika? Kundi hindi pa dahil sa Amerika. Ano ngayon? Ubos tayo ng mga panahon Japanese American War. Ubos tayo. Bayonita, yung sanggol, iano sa taas. Sasalubungin ng bayonita. Parang sinasaksak. Sana tayo. Sorry lang, kasi puto-puto lang. Try to connection naman. Try to connect. Tutulungan ninyo kami. Para maludan nito. Sarili naming wifi. Sana tayo. Saksak. Yun. Ayaw ng mga Hapon dati sa atin. Ayaw nila, hindi sila gusto kasi ang lahi natin mataas pa ang yung tinatawag mataas pa. Ano mo? Putol-putol. Sana tayo saksak. Ubusin ang lahi ng mga Pilipino. Kasi ang pandak tayo, matangkad pa taas pa, mataas pa yung Armalite. Kung hindi pa dahil sa mga Amerikano, tayong mga Pilipino, wala tayo ngayon. Para sa people's powers dyan. Andiyan ka sa Manila, huwag ka magkulita. Alalahanin natin yung nangyayari Pilipino-American War. Kasi ang titigas ng ulo ng mga Pilipino ayaw makikinig sa presidente sa Pilipinas, Emilio Aguinaldo, na ayaw makipaglaban sa Amerikano. Ang mga Pilipino sundalo na mamatay, Pilipino-American War, talo tayo. Dito na mga sundalo Amerikano at nandiyan ang warship. Huwag sumusunod sa Chinese. Binabayaran lang kayo para mamamatay. Kaya kayo na people's power dyan, binabayaran lang kayo dyan. Mamamatay kayo, frontliners, kaya nangyayari sa Plaza Miranda bombing. Kaya nangyayari sa Spanish-American War. Battle of Manila Bay. Ano yung year yun? Namamatay mga Pilipino. Dahil binabayaran. Kayo dyan, na-people's power ka, binayaran kayo dyan. Hoy, basican na. Idol, Dante Marcolita. Huwag kayo papayag, bayaran kayo ng China. Hindi salbay sa Amerika. Dahil sa Amerika, ikaw buhay pa ngayon, asa ako buhay pa ngayon. Hindi dahil sa China. Kasi ang China, talaga yun, tinatawag absolute power. Hari-hari, absolute power. Kahit mali ang presidente, tama pa rin. Yung tinawag ang absolute power. Kahit mali ang hari. Republican tayo pang-gobyerno ngayon, hindi tayo tinatawag na absolute power ng pang-gobyerno. Hari-hari God, kagaya ng Spanish government. Sa China, gano'n din. Hindi si Marcos, alam na ninyo dyan, si Marcos hindi siya ang dahilan sa corruption. Di ba Marcos, hindi siya mga nanakaw. Ano pag ninanakaw niya yun ng ginto? Yung tresyo na may Yamasita? Hindi naman siya sa Pilipino? Mabuti lang, Pilipino ang nakakaroon ng treasurer. Napapapa Marcos. Ay, si Marcos ang presidente na natin. Si Marcos hindi mananakaw. Hindi siya dahilan ng korupsyon. Hoy, mga diyan, politician, mga mayor diyan, mga diyan, mga abogado diyan. Si Marcos superior. Ang kanyang subordinate sa mga korupsyon, example, mayor, gobernador, pag ayaw sumusunod sa presidente. Mayroong korupsyon. At saka yung mga Lipores,
Oh, mga trabahante na mga subordinates naman ng ng gobernador natin. Mabuti pa si Gwen Garcia kaya hindi siya papalit sa China, papalit siya sa Amerika. Si Gwen Garcia, ano nangyari sa coronavirus? Hindi nilakdown ng Cebu kasi kung ilakdown ng Cebu, mamatay tayo sa gutom, hindi sa coronavirus. Yan ang gusto kang Gwen Garcia. Papalit siya sa Amerika. Sa kayo, Pambari 4, saan ka papalit sa Amerika at China? Alam mo, si Duterte may federalism. Ano yung federalism? Komunista. Babaguhin niya ang Philippine government pag nanalo ng yes. Pero hindi talaga mangyayari yan. Kasi hawak tayo, colonize tayo ng Amerikano since 1901. Sa history. Yan ang katotohanan. Hindi kasinungalingan. Hoy, mga historian dyan, mga historian. Sa history. Recording yan sa tinatawag sa library sa buong mundo. Ang library ngayon sa buong mundo, yung tinatawag ang computer. Million of information na dyan sa computer. Mga estudyante, mga teachers, mga historian dyan. Hindi si Marcos ang mananakaw. Ang mananakaw ang kanyang mga subordinates. Ayaw sumusunod. Bakit? Kapos sa sweldo. Yan ang dapat sana doble pa sweldo mga militar, doctor, nurse, teachers. Sila mga anonimo zero. Pag may doble pa sweldo, kasangaan symbiotic relationship, give and take. Ang wala sa Pilipinas. Mga politician, mga mayor dyan, mga ano tiyan, pwede lang ako tinatawag, isi-share ng may little knowledge. Kung may symbiotic relationship tayo, ang tanong ko, ilang population ng Bantayan Island? Example, sabi ni Muloy, Eunice, 90,000. Oh, piso-piso araw-araw, voluntary ako magbibigay. House to house. Manulisi tayo ng piso-piso. Sa piso-piso, 90,000 ang income. Disability, Sir Muloy. Saan mapan, pundo yan sa disability. Para hindi makapagawas, hindi makagamit ang ating ng kanyang personal na pera pag mayroon symbiotic relationship. Ang tinatawag ng symbiotic relationship para sa mga ano dyan, o nakikinig. Ang symbiotic relationship, give, I give. Magkano ang give ko araw-araw? 1 peso. Mabigat ba yan? Ang take ko, pag mangailangan ako ng ka-assistance sa Muloy, 5,000. Sa lungsod, 5,000. Sa syudad, 10,000. Sabi sa mga expert sa batas. Pag pumapasa tayo sa indigency, yung tinatawag nga indigency, ibig sabihin, ang kaimtang, ang kalagayan. Kung sabi ba na totoo. Oh. Araw-araw nag-give ako, 1 peso, ang tiko, 5,000. Mabigat ba yan? Yan ang solusyon, mayor. Mga mayor dyan, gobernador, sa presidente. Presidente natin, di ba? President Bongbong Marcos, how many total population sa Pilipinas? Piso-piso. Pag mag-comply na yan, panulisit, marami tayong mga motorista dyan. Kailangan degree holder ng mga manulisit. Piso-piso bawat isa. Yan ang symbiotic relationship kung bakit progressive ang Amerika. Yung tinawag progressive, hindi naghihirap. Kasi hindi sila sa labahis. Kung ikaw walang pinag-aaralan ng trabaho, patay-patay ang trabaho mo, baka-baka kagod. Patay-patay. Malaki ang kinikita mo sa Amerika. Yan ang Amerika napakaganda. Doon sa ibang lugar, patay-patay ang trabaho mo, dito simple, patay-patay ang trabaho mo, maliit lang ang kinikita mo. Doon sa Amerika, hindi yan. Hanggang ngayon. Amerika, sa in English pa, America is better earned living. Better earned living. Yan na nila kung bakit gusto abroad. Pero dito sa Pilipinas, gagayahin natin si symbiotic relationship. Araw-araw magbigay ako ng peso, Sir Maloy. May mga ato natin, may manulisit tayo dyan. Motorized. Sa isang araw, house to house. Example, Sir, anong kailangan natin dyan? Nangatok eh. Ilan kayo magpamilya, Sir? Ano lang kami dito? 3 lang kami. Oh. Ang manulisit natin, magkano? 3 pesos. Yung 3 pesos, mabigat ba yan? Yan ang give. Oh.
Pag mag-comply natin, ang total population sa Bantayan Island, 90,000. Magkano ang income? 90,000 ang araw. Ipondo yan. Yan ang income. Yan ang pondo para sa nangangailangan doon sa mga mahirap. Para ito, Mayor Lachi, hindi ako nagmamarunong, hindi ako matalino. May little knowledge lang ako. Being duty of Filipino citizens, kailangan duty to the others, duty to God, duty to country, duty to self. Yan, magsasalita rin ako. Pero ang topic natin, gati, Philippine problem, social problem, problema sa Pilipinas. Ano problema sa Pilipinas ngayon? Ano? Oh, marami nang people's power. Ayaw sumusunod sa presidente. Gusto hiwalay sa Amerika, papalit sa China. Yung idol ko si Bongbong Marcos, kasi nunawaan ko talaga, ang mga Marcoses hindi magnanakaw, hindi kawatan. Para sa lahat ng politician yan. Ang corruption, hindi sila dahilan. Bakit mag-corrupt sila? Ang yaman na nila? Ano ang corrupt? Ang corruption, ang kanyang mga subordinate sa mga tao. Example, mayor, corruption. Ang kanyang mga taongan, nangurap. Yan ang corruption. Example, sa senior citizen, ano ngayon ang ibinibigay? Kailangan daw kita ng organizer magsa-sign up. Ang makukuha ng senior citizen buwan 1,000. Every quarterly 3 months. Quarterly ba yan? Every 3 months. Makukuha natin yan 3,000. Ngayon. Example lang ha. Ano na ng presidente, kailangan 3,000 talaga ang makukuha sa mga seniors every 3 months. Pagkatingan yan, ang nagkating dyan hindi si Bongbong Marcos, ang kanyang mga subordinates dito, sa example, dito mga trabante, sa Bantayan. Ngayon, ang 3,000, pag hindi matatanggap yan, katingan. Magkano na lang ang 3,000? 1,000? Saan ang 2,000? Yan ang corruption. Ang gusto na presidente, ang Bilardiyan, magkano ang Bilardiyan? Ang gusto na presidente, dinagdagan. Ano bibigay sa amin? 500. Saan ang iba? Hindi si Marcos ang nagkating ang kanyang mga subordinates. Yan ang corruption. Hindi corruption si Marcos. Hindi mananakaw. Ginto? Bakit? May ginto ba tayong mga Pilipino? Wala man tayong mga ginto. Ang ginto, treasure naman yan, si treasure, mga kayamanan. Sa panahon sa World War II, gilubong, ibinao na mga hapon kasi matatalo na sa sigira ng mga Amerikano, binabaon nila mga yan, tinatawag na treasure ni Yamashita, mga ginto. Hindi yan sa atin. Japan. Hindi yan tayo ninakawan ni Marcos. Si Marcos ang naghihirap ng mga treasure hunter para makukuha yung Yamashita, yung pangananakos sa Pilipinas. Ngayon politician, natin Maricolita. Logic, science, correct thinking. Idol, isipin mo. Mananakaw ba si Marcos? Ang mananakaw ang kanyang mga subordinate sa mga trabahante dito sa munisipyo, isa po sa gobyerno. Nandiyan din ang mga tinatawag, ang mga lipolis, ayaw sumusunod. Bakit? Papanit sa China. Yan, papanit sa China. Pambaryo 4. Saan ka papanit? Sa Amerika, sa China. Nako, pag sa China ka, ayaw ko sa'yo. Nagpunta kami sa City Hall, humingi ako ng tulong sa'yo. Wala kang binigay kahit piso. Saan ka nagtago? Yung DSWD mo diyan, social welfare. Nangailangan kami ng pera ni Yunes. Ano ang ginawa? Nag-guhid ako sa kontarak-tarak. Saan ka? Madali kang lalapitan, mahirap hanapin. Si Pambari 4. Pumunta kami sa DSWD ninyo dyan. Papel ang ibibigay. Papel namin. Kailangan ng pera. Yan, kailangan ng symbiotic relationship. How many total population sa Cebu? Piso-piso araw-araw. Isasabi ko lang sa iyo, si Marcos hindi corruption. Kung hindi mo sinusunod ang kanyang administrasyon, ang kanyang mga budget, dumadaan din sa mga lipores, sa mga trabante, yung mga buhaya dyan. Ako dito, US President Trump,
Philippines full of, there are many crocodiles in the Philippines. Yes. Si Marcos hindi crocodile. Hindi buhaya. Yung mga trabaho, yung mga people's power dyan. Tumigil na kayo dyan, sa magkudita. Para sa mga Pilipinong mga sundalo, huwag kayong magpaluko sa China, sa mga insikap, bayaran kayo dyan, mamamatay kayo. Filipino-American War. Mamamatay tayong mga sundalo ng Pilipino. Andres Bonifacio na mamatay. Antonio Lona nakapag-aaral ng military science sa Madrid. Pagdating sa Pilipinas, ayaw sumusunod sa presidente. Gusto niya makipag-gira sa Amerika. Ano ba yan? Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo, okay. Si Andres Bonifacio, ayaw sumusunod. Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, Antonio Luna, ayaw sumusunod, makipaglaban. Ano nangyari? Oh. Si Emilio Aguinaldo, President of the Philippines, ang traidor. Andres Bonifacio, Antonio Luna, Pilipino. Gregorio del Pilar. O ngayon, ang tanong ko ngayon, para sa mga ano dyan, mga politician, mga ano dyan, matinatawag ng mga talino dyan, logic science, magkaring tikin. Itong tanong, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, sino traidor? Ayaw sumusunod. Gusto gumiwala sa Amerika. Papalit sa China. Sino? Mapareha sila kang Andres Bonifacio, Antonio Luna at saka Gregorio del Pilar. Ayaw sumusunod sa presidente. Mamamatay. Mabuti lang, hindi ako presidente. Kung ako lang ang presidente, Bongbong Marcos, kung ako lang ang presidente, gayahin ko si Emilio Aguinaldo. Si Andres Bonifacio, pinapapatay, ayaw sumusunod eh. At si Antonio Luna, ayaw sumusunod. Ayaw power. Ako ang highest ranking sa military sa Pilipinas kasi pag tayong presidente. Ano ngayon? Sino traidor dyan? Sara Duterte. Saan ka papanayad? Sa Amerika at China. Kaya mo pa doble pa sweldo? Kung ikaw papalit kang Bongbong Marcos, masigurado mo na kaya mo pa doble pa sweldo? Kagaya na sa Amerika? Kasi sabihin mo si Marcos, mananakaw. Hindi siya mananakaw. Ang mananakaw ang kanyang subordinates. Example. Example lang ha. Ang presidente mo, hindi corruption. Ang corruption ng kanyang sika, ang vice, ayaw sumusunod. Papalit sa China. Ngayon, binabayaran pa rin ninyo dyan mga tao dyan, mga people's power. Binabayaran ninyo para mga people's power yung mga walang bigas, walang mga pinag-aralan. Para maparehasan sa Filipino-American War. Huwag kayong mapayag, mga Pilipino dyan, mga sundalo. Mamamatay tayo. Nandito ang mga Amerikano sa Pilipinas. Pinabalik ni Bongbong Marcos. Pasalamat tayo, pinabalik ng mga Amerikano. Kasi dahil sa mga Amerikano, ang Amerikano, siya ang dahilan kung bakit tayo mga Pilipino buhay pa tayo ngayon. Huwag kayong magpapaloko. Sabihin, nanakaw. Ang mga nanakaw, kanyang subordinates, example, subordinates, Sara, at sa pababa, Gobernador, Presidente, Mayor, at saka sila mga Lipores, mga subordinates, sila ang mananakaw, hindi si Marcos. At saka, si Marcos, dahilan mahal ang bigas, hindi. Ang mga insik, mga Chinese, di ba kayo mga negosyante dyan? Kayo ang ditang stockholder. Kayo ang may buligasel dyan. Kayo ang nagmamarket, nagbibenta, kayo ang masunod kung magkano ang presyo. Tapos, hindi ninyo binababarato, hindi ninyo pinamura, para yung mga retailers, hindi mag-retail, hindi makapagbenta, slow connection. Pasensya lang po kayo kasi wala talagang, hindi magiging mura ang bigas kasi dahil sa mga Chinese. At saka ito ngayon, nangyayari. Ang linog ngayon ng earthquake. Hindi na pagkaraniwang. Hindi Diyos, mga ano dyan, lider sa reliyon dyan, hindi Diyos ang gumagawa ng linog.
Man-made. Kagaya ng COVID. Ako dito, President Trump. Chinese virus, human-made, sinasabi dyan. Napanood ko, recorded dyan. Ang earthquake yun, man-made. Lahat ng mga vulkan, naging active. Bakit? Ang China, mayaman sa tinatawag black powder. Sila ang supplier sa mga pulbura para makagawa ang Korea ng missile. Alam mo ninyo, kung lagyan niya ng tinatawag atomic bomb, kasi may drone, lumilipad yun ngayon, remote control. Kung ang ating mga vulkan nga nakapagsabog na, kung linalagyan ng atomic bomb, naku, pasabugin. Sabog ulit. Bakit araw-araw ang linog? Mga military dyan. Bantayan natin ang tinatawag mga bomb maker. Time bomb. Yung mga sinkhole yan, naniwala kayo nga sinkhole yan, doon binabaho ng mga tinatawag nga time bomb. Doon sa ilalim ng dagat, may mga bundok, may mga vulkan rin, mga submarine ng ating kalaban, baka nagdadala ng missiles, nuclear missile, baka babaunan niya malapit sa Pilipinas, na kung matutunaw ang Pilipinas, nuclear missile, sinuwa, sunay ako dito Bongbong Marcos. Atomic bomb. Para mawawala yan, suggestion ko, palayasin ang mga tinatawag mga Chinese sa Pilipinas na ayaw sumusunod ka Bongbong Marcos. Saka, kailangan i-monetize yung tinawag mga foreigners dito sa Pilipinas. Baka mga inside job sila. Baka mga bomb maker sila. Atomic bomb maker. Araw-araw may linog. Pabantayan natin ang dagatan sa ilalim gamit ang at saka ang space natin, atmosphere, kawanangan, pabantayan. Sa ibabaw na dagat. Natigil tayo. Ang dagat sa ilalim, pabantayan. Nandito ang ating American soldiers. At saka yung mga bantayan sa gabi, baka pinalipin yung drone, yung atomic bomb, baka may remote control yan, baka doon pinatapat sa baba ng vulkan. Diba? Crater sa English, baba ng vulkan. Yung Mount Canlaon natin, mga military natin sa Pilipinas, bantayan natin, baka pinalipad yung drone. Akala natin, laruan, pero bomba pala yan, may remote control. Pinapatapat doon sa baba ng vulkan, padami na. Kasi mayroon talaga tatawag ng bomba. May century bomb, may 1 month bomb, may 1 year bomb, may on the spot ng bomb, remote control. Yan, delikado. Tapos, i-frame up natin ng Diyos. Ang Diyos hindi makagawa dyan. Man-made. I-monetize natin mga parino dito sa Pilipinas. Example, ang mga Chinese, pauwi doon sa China. Paparis sila sa China. At saka yung mga pariner dito. Example, pauwi doon sa Mindanao. Ang ayaw sumusunod sa presidente. Yung iba pa, sa Afghanistan. Pauwiin sila sa Afghanistan. I-monetize natin. Baka mga bomb maker na sila. Atomic bomb maker, Bin Laden. At saka yung tatlong Muslim bomb maker yan. Akala mo hindi kami nagalit yan? Pinapapatay ni Duterte? Durug-durug pa kanilang minin na simbahan? Sino yung mga atomic bomb maker yun? Bomb maker? Akala natin, Diyos ang gumagawa ng lindol. Hindi, man-made. Baunan ng lupa. Lalo na atomic bomb. Kagaya ng Hiroshima bomb. Kung sa ilalim ng dagat, babaunan na yung mga quiver sa ilalim ng dagat, yung may mga dyan, mga vulkan yan, marami pamaraan. Kasi remote control na ngayon, high-tech ngayon. Pabantayan talaga, yan ang dahilan ng palagay ko, yan ang dahilan ng earthquake. Hindi kagawa ng Diyos. Araw-araw, hindi kagawa ng Diyos. Hindi yan totoo na si Jesus, bumalik na Jesus para patayin tayo. Hindi. Si Jesus Cristo na pagkamatay para tayong mga tao, hindi mamamatay. Man-made ang earthquake. Basta yung tinatawag na sunod na bagyo, tidal wave, tsunami, man-made. O kayo mga scientists dyan, para sa mga scientists, pakiabot. O para sa mga scientists, lahat ng mga scientists sa buong mundo, magtulong-tulungan tayo. Kung kaya ninyo mag-imbento, paliparin yung aeroplano.
Mag-imbento na kayo ng ano ng tinatawag na chemical na ipaano sa bulkan kasi apo yan eh. Chemical na para hindi sasabog ang bulkan. Mga scientists, kaya ninyo yan. Para hindi sasabog yung bulkan. Para wala kayong tinatawag mga time bomb. Yung mga bomb maker, palayasan sa Pilipinas. Yung hindi papalit sa Amerika, papalayasan sa Pilipinas. Kaya mamamatay tayo mga Pilipino. Yung magkudita yan, huwag kayo papanid. Pilipino-American, mamamatay tayo mga sundalo Pilipino, magpapaloko tayo, magpapatungan pa tayo ng pera. Kasi gumagastos talaga yung mga Chinese, napakayaman talaga sa buong mundo. Kasi sila nagmamarket sa mga imported product, sila nag-export sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, nanalo sila, ang kanilang mga manok, nanalo sila dahilan, mayaman sila. Boot buying dito sa Pilipinas. Ang hindi lang na matatalo, mabuti lang si Bongbong Marcos Pilipino. Siya ang tinatawag national hero. Hindi siya matatalo dahil may ginto. Yung ginto, hindi nananakaw sa atin ng Pilipino. Treasure yan ni Masita. Sila ang nag-i-import para mapapasa atin. Hindi atin yan. Hindi yan nakaw. Si Bongbong Marcos hindi corruption. Hindi magnanakaw. Ang gagawin natin, suportahan natin siya sa kanyang administrasyon. Hindi kayo mag-people's power para pababain. Nangyari na kang Ferdinand Marcos pinapababa si Ferdinand Marcos, pumabalik si Korea Korea. Anong nangyari? Naghihirap pa rin yung Pilipinas. Kaya sa panahon ni Duterte, nirespeto kita dahil disiplinado ang drug lord sa kaday. Pero ang mali mo, humihiwalay ka sa Amerika. Yan ang tinatawag maatraso mo sa Philippine government. Communist Party ka. Since 1901, hawak colonized tayo ng Amerika, hindi niya matatanggi. Sabi ng Amerikano baka hindi mo natandaan. In-announce, sinasabi ng Amerikano, hawak na namin ang Pilipinas. Kung sino magtakang aagawin. Mangyayari putol-putol, sige. Pasigalan niyo, putol-putol. Mangyayari talagang World War III. Ito ngayon, people's power, kudita. Akala niyo magkudita tayo, mananalo tayo mga Pilipino? Anong year yun? 1898? Filipino-American War? Hindi gusto si Emilio Aguinaldo makipagira tayo sa Amerika. Pero sila mga matitigas ang ulo. Nabibrino sila ni Antonio Luna. At saka Gregorio Di Para, si Andres Bonifacio, mga traidor sa presidente. Ayaw sumusunod sa President of the Philippines na makipagira tayo sa Amerika. Wala tayong kalaban-laban sa Amerika. Hanggang ngayon, Sara Duterte, akala mo ikaw makaupo. Talunin mo muna Amerika pamagitan sa World War III bago mo mapapatsayin na ang Pilipinas. Kasi papari ka sa China eh. Yung pinarelease, yung komunista yan. Ang ginagawa ninyo, greed of power, mamatay tayo mga tao sa mundo, World War eh. Magpista si Satanas pagkatapos. Mamatay tayo mga tao sa mundo. Ang gagawin natin, hindi tayo no world war, no to war. Huwag tayo makipaghira sa Amerika. Mabuti lang pagtapos ng gira. Kung sino mananalo, Chinese, natalo mga Amerika. Hanggang 100 years ka lang mamatay ka. Kaya mo ngayon. Yung mga sandata ng mga Amerikano. Laser, kaya kung tutunawin ng acetylen ang putaw, ganon rin. Tutunawin ang lupa sa China sa pamagitan ng laser. Sino mayroong laser? Amerika dyan. Tutunawin ang lupa sa pamagitan ng laser. Hindi tayo papayag dyan. United Nation. China, kasali ka ba dyan? Baka sa 51 Nation, hindi ka nakasali dyan. Yung tinatawag United, hindi tayo magigira. Magkatulong-tulungan tayo.
Kung may mga problema man dyan, bakit idaan sa war? Sino ang gusto ng war? Si Satanas. Mabuti lang, may sundalo ang Diyos. Ang sundalo naman Diyos, ang Amerikano. Kaya hindi siya salbais. Yung pinapabalik ni Bubong Marcos. Huwag tayong humiwalay sa Amerika. Huwag tayong makipaggira sa Amerika. Pumasa na natin ang nangyayari sa Ukraine, Russia, Israel, Indian. Kasi mahinang Israel, kumakampi yun. Kumakampi ang Amerika. War, talaga. India, American War. At dito sa Pilipinas, mahina ang Pilipinas. Ang mangyayari dyan, gagigirahin tayo ng China. China-American War. Huwag kayo Chinese President, huwag na yan. Karpo lang yan. Bakit ang gawin niyo Spratisalan? Hindi minasakit ninyo sa inyo eh. Sa national territory, sa dimension. Talo naman kayo sa hearing. Tanggapin niyo ang katotohanan, hindi sa inyo Spratisalan. Makapagdutong biya sa buhay sa mga Chinese, hindi. Ang sa inyo, ang sa Pilipinas. Magastos pa sa kanila dyan ng, people's power, yan, kudita. Akala ninyo ang kudita, mamatay kayo mga Pilipino sundalo. Sino ang magkakatawa? Sino ang tumatawa lang? Sino ang magkatawa? Sino ang tumatawa lang? Chinese. Mamamatay tayong Pilipino, sino ang titira dito? Example, Chinese. Nandito na sila sa Pilipinas. Mabuti lang, mayroon pa tayong mga hero. Ang mga hero natin, si Gwen Garcia, dati sa coronavirus, at saka si Bongbong Marcos, national, pinaka-hero siya, pinabalik niya ang Amerika. Bakit ang Amerika nag-announce na national hero si Jose Rizal? Kung sino ang pumapanit sa Amerika, kasi si Rizal pumapanit sa Amerika. Si Felix Manalo, ganun din, pumapanit siya sa Amerika. Ayun niya makipaggira. Ayun niya magtanim ng galit. O kayo mga presidente dyan, magtanim ng galit kay Bongbong Marcos. Ang tawag sa inyo, higit pa sa kriminal sapagkat maraming tao mamamatay. Huwag kayo magtanim ng galit. Tutulungan natin si Bongbong Marcos, patapusin natin siya sa kanyang terms. Hindi kayo magkukukudita kayo dyan. Sara Duterte, para sa iyo, antayin mo na matapos ang terms. Baka mapresa ka kakakino, ganun pa rin. Lalong maging problema ang Pilipinas kasi papalit ka sa China. Si Marcos hindi papalit sa China, sa Amerika. Yun lang, huwag kang magkudita. Kalukuhan yan. Sa ang linog ngayon, ang earthquake hindi na pagkaraniwan ngayon. Araw-araw, man-made na. Para mawala ang linog, palayasin ng mga tinapariners dito sa Pilipinas. Ang hindi pa Ines, okay na. Tapos ayun lang. Mawawala ang tinatawag na mga problema sa Pilipinas. Ang hindi papanid sa Amerika, ang hindi susunod kang Bongbong Marcos, palayasin sa Pilipinas. Kung papanid ka sa China, doon kayo sa China. Huwag kayo tumitira dito sa Pilipinas. Kung ayaw niyo sumusunod kang Bongbong Marcos. Ngayon, so help me God. Di ba? Sinasali natin ng Diyos sapagkat pag nag-o-taking tayo, ang last na statement, salita. So help me God. Yun lang. Salamat. Araw, inangdan. Dili inangdan. Araw, inang finish. Na finish.